beloved, Boss Mike, Severa. Ayan, sa haba ng aking mahaba at mahimbing na tulog, never na may dumalaw sa aking panaginip. Pero ngayon, yan dumalaw si Ina Magenta sa aking panaginip. Alam nyo kung ano, yung mga revelasyon sa aking panaginip ni Ina Magenta? Sabi ni Ina Magenta, alam mo Mike, madalas kitang napapanood sa aking mahiwagang bolang kristal na marami kang ini-expose tungkol sa mga kabulastugan at kawalang hiyaan at kasinungalingan at pambubudol ni Kay. Diba? Yun tawag niya kasi Kay. Nag-umpisa sa Kay. Diba? Ni Prinsipe Kay kasi ginawa niyang prinsipe. Alam nyo na. So, bahala na kayong isipin at alamin kung sino si Prinsipe Kay at sino si Ina Magenta. Diba? Medyo interesting. Parang merong kakaiba. Alam nyo, si Ina Magenta, galante talaga yan. Sokdulang ubusin ang laman ng 7-Eleven. Maging yung mga restaurant, kahit niloloko na siya ng mga taong akala niya ay mga tapat sa kanya, okay lang sa kanya. No, wala kayong maririnig dahil sobrang mahiyain at sobrang hindi siguro makabasag ng pinggan talaga itong si Ina Magenta. Si Ina Magenta ay mahilig tumulong lalong-lalo na sa mga rally. Yan. Siya yung gumagastos sa mga pagkain, sasakyan, mga damit, at kung ano-ano pa. Yun yung inaambag niya bilang suporta sa mga pinaglalaban ng mga nagrarally. Kaya naman siguro yun ang naging paraan ni Kay para mahuli at makuha yung loob ni Ina Magenta. At yan na nga ang umpisa. Diyan na mag-uumpisa ang kalbaryo o magiging kapahamakan ni Ina Magenta sa pamamagitan ng 4 na tinapay at 4 na family size ng soft drinks. Doon nag-umpisa yung pagkakakilala nila. Dahil ikwinento kay Kay, itong si Ina Magenta ay ibang klase, gumastos. Inuubos ang laman ng 7-Eleven. Yung pala yun. Kaya pala doon nag-umpisa. Ikwinento netong 3 dugong. Yung 3 dugong na yan. Dugong. Na si Ina Magenta ay umuubos ng laman ng 7-Eleven para ipamigay. So alam nyo na kapag ka naririnig ni Kay yan, pag narinig ni Kay yan, iba na ang takbo ng utak mo. So dun na nga nag-umpisa. Hanggang isama si Ina Magenta kay Kay na nagpanggap, kung natatandaan nyo yung ambush niya na naka-bandage pa siya. Yun. Na nasa ospital kuno. Ayun. So, dinala. So, kung ano na lang yung kwento ng mga dugong, itong 3 dugong na to, go with the flow lang. Kinig-kinig lang. Kung ano na marinig, yun na lang yung pinapaniwalaan. Diba? Kasi madaling magtiwala Yan yun Kaya napapahamak tayo Madali tayong magtiwala.
Eto na nga, nung dinala si Ina Magenta kung saan nandoon si Kay na puno ng bandage dahil nga daw sa ambush na yan. Eto na mga 3-4 na dugong na to. Dinala-dala nyo pa si Ina Magenta, mga dugong talaga kayo, pahamak kayo. Kayong mga dugong. Yan. So, nung dinala, yun na nga, nagkwento, ganyan, ganito, kung ano-anong mga paawa effect ni Kay. Paawa, ganyan. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, itong si Ina Magenta ay sobrang bait. Matulungin. Ganyan. Di doon na dali si Ina Magenta at doon na nag-umpisa na magkaroon sila ng mga transaksyon ni Kay. Oh no! Kung ano mga kwento na naman ng mahika abracadabra. Kung sino-sinong mga opisyal ang pinagbabanggit habang nakikipagkwentuhan siya kay Ina Magenta. Sabi nga ni Ina Magenta, kung ano mga kwento, sa akin naman okay lang naman yon. Pero isip-isip ko, ako nga marami akong kakilala, kaibigan dahil ako si Ina Magenta. Makapangyarihan ako. Ganyan, si Ina Magenta. Pero, hindi niya ginagamit yung kanyang impluensya sa mga taong kakilala niya na pwede naman niya lapitan at pwede niya namang humingi ng pabor, hingan ng pabor, pero hindi daw niya ginagawa dahil tahimik, diba? May kahihiyan, marunong mahiya, hindi makapal yung mukha. Tulad ng si Kay. Dahil nga sa sobrang bait ni Ina Magenta, yun na nga yung nagpahamak din sa kanya. At yun na rin yung naging daan para mapunta sa kumunoy ni Kay. Ni Kay. Alam nyo kung ano? Yung mga foundation na yan. Na kung maalala nyo ay binanggit na yan na marami ng nadali at naloko at nabudol si Kay dyan. Balikan ninyo yung mga kwento. Diba? Nandiyan na si Ate Tere. Isa na si Ate Tere. Kung si Ate Tere, may mga complaint na. Natauhan na si Ate Tere. Abangan ninyo yung iba pang complaint. Sa Baguio, meron pang doktor. Yung doktor, meron palang complaint din. So ngayon, balik tayo kay Ina Magenta. Yun na nga, bilang isang totoong matulungin, si Ina Magenta ay napaniwala ni Kay na talagang legit yung kanilang foundation. Mapapasa akin na ang buong Encantasia. Yun na rin yung pagkakataon na nag-open sila ng bank account. Sabi nga niya alam mo ba, pagpunta namin ng bangko, ang lakas ng boses niya. Talagang dinig ng lahat. Pagbubukas ng account, ang auntie ko, i-deposit niya yung mga cheque. Pakiasikaso. Bossy ang dating. Yabang, ganun, diba? May yabang, may dating na, boses, malakas, gano'n, di ba? Siyempre, loud na loud yan. Maingay na maingay yan pag nasa mga lugar na ganyan yan. Yun na nga, sabi nga ni Ina Magenta. Ina Magenta, sabi niya. Ayun na nga, nag-open kami ng account na pangalan naming dalawa. Joint kami. Joint account. Pero ako yung taga-deposit, siya taga-withdraw. So, ibig sabihin, ikaw lang ang taga-deposito, Ina Magenta, at siya naman ang taga-withdraw. Ayos, di ba? Malupet, di ka nagtaka? Hindi ka nagtaka na ganon?
Oh, magenta eh. Ha? Alam mo kasi, sabi ko nga sa inyo, yung mga tao na yan, matatalino naman yan eh. Kaya lang, pagka ginamitan kayo ng abracadabra ni Prinsipe K, yari kayo. Yari kayo kahit sino pa kayo, kahit si Ina Magenta, nayari niya. So hanggang ngayon na nga, dahil sa bank account na yan, hanggang syempre sabi ko nga magaling si Prinsipe K. Natanggal yung pangalan niya. Ibig sabihin siguro, nag-open ng panibago itong si Prinsipe K at nawala na yung pangalan ni Ina Magenta. Maaaring ganun yung nangyari. Para sa aking ano lang yan, kuro-kuro opinion. Hindi natin alam kung ano yung totoo. Basta ang alam niya, nawala yung pangalan niya sa account nila. Parang na-solo ni Prinsipe K yung bank account. Hindi pa rin nagtatapos doon. Tuloy-tuloy pa rin. Nalaman na naman ni Prinsipe K na meron namang pera si Ina Magenta. Gumawa na naman ng paraan. Kesyo binenta yung isang unit ng kondo, ganyan, na darating yung panahon, lalaki yung pera mo dyan, ganyan, ganito, ganyan na naman. So, maraming salita, hanggang sa mapa, oo. Isang salita lang, sige na, oo. Payag na ako. Yan. Madaling mapapayag si Ina Magenta. Magaling. Sabi ni Ina Magenta, natubos ngayon linggo na to. Next week, nakasanla na naman. Natubos ngayon araw na to. Sa isang araw, nakasanla na naman. So, hindi natatapos yung kakasanla. Sabi ni Ina Magenta, syempre, kahit naman marami akong brilyante, marami akong source, ganyan, di ba? Ng mga ginto pilak. Nauubusan din naman ako, di ba? One time, humihiram ng pera at wala na akong maibigay dahil nga nauubos din yung laman ng pitaka ko, ng bulsa ko. Biruin mo nagsuggest na pwede naman tayong humiram dun sa admin. Admin ng kondo. Ibig sabihin, humiram sila doon. Check-in na lang daw yung gagawin. Check-in lang ang kailangan. Check-in mo, Ina. Check-in mo, Ina Magenta ang kailangan. Dahil makapangyarihan ng mga nanggagaling sa iyo, lalo-lalo na yung cheque na may kinalaman sa pera. Pwede, di ba? Pwede niyang gamitin yung cheque na pwede nang umutang. Parang collateral. Yan. Pinahiram ngayon. Sige, sabi niya, papalitan ko yan. Pagka malapit na, sasabihin ni Ina Magenta kay Prinsipe K, ayun na, tubusin mo na yung cheque ko. Sasagot niya, Ina, palitan muna natin ng cheque kasi wala pa yung pera ko. O syempre, kapag due date na nga naman, syempre, pag pinalitan mo yung cheque, another interest uli yun. Tubo ng tubo. Ganon yung nangyari. Paulit-ulit ng ganon. Hanggang sa yan na ngayon, isa daw yan, mga cheque na yan, ang ginagamit para pansira sa kanya, sa buong Encantadia. Pinapalabas mo pa ngayon na masamang tao itong taong tumulong sa'yo, tumulong sa maraming tao. Diba? Napakawalang yaman talaga, Prinsipe K. Maraming mga kwento at style lang ng mga pinagsasabi netong si Prinsipe K, sabi niya. Hanggang sa bumalik na kami sa Encantadia, kasi nga hindi taga rito si Ina Magenta. Alam niyo naman, taga Encantadia yan. Hanggang sa Encantadia, syempre, Prinsipe K, nakakahatid pa rin ng mensahe na kesyo yung kondo ay kailangan tapusin at i-renovate, ganyan, para pagbalik nila, yung titirahan nila sa kondo ay magiging maganda at maayos na. So ang daming mga pati sa asawa ni Ina Magenta ay
nadali niya. Na hindi namamalayan ni Ina Magenta na pati yung asawa niya ay nadali ni Kay. Ang galing talaga. Biruin mo. Hindi namamalayan ni Ina Magenta. Pati yung asawa niya. Na-engkanto. Hanggang sa dami ng mga nadali. Kasi alam nyo sa ibang bansa, sa Encantadia, hindi basta-basta magpadala ng pera. Dahil yan nasisilip ng mga engkanto. Engkanto. No? Nasisilip ng mga engkanto yan. Yung mga pinapadala ng mga nasa Encantadia. Nasilip na nga ng engkanto hanggang sa ang malungkot dito. Naapektuhan pati yung kabuhayan nila, pati yung pinag-source ng pilak ginto na nakadeposito sa kung saan sa mga bangko, ganyan, ay hinigpitan ng mga engkanto. Hinigpitan ng mga engkanto yung mga pera, yung mga kayamanan, kung sa ano-ano man ng mga brilyante, ginto, ganyan. Oh. So, naka-float ngayon. Hindi nila magalaw. Dahil sa kagaguhan ni Prinsipe K. Dahil sa pambubudol ni Prinsipe K. Diba? Ang galing-galing talaga. Anyway, pagod na si Ina Magenta. Sabi niya, magpapahinga muna ako. At tutuloy natin ang kwento sa mga susunod na araw. Yun. Diba? Abangan ninyo ang mga susunod na kwento ni Ina Magenta. Our beloved Boss Mike Severa.